Yan. So magpapakita ko sa inyo ng example ng right of way. So this is yung property sa likod. Ayan, ayan. So meron tayong kubo dito. Okay, tapos ito is right of way palabas. So sabi nung nung caretaker dito, yung original na owner daw ng lupa sa likod ay itong nasa harap. So ngayon, nung bumili yung sa likod, sinecure niya yung right of way. Ngayon, kung bibili kayo ng property, make sure na merong right of way at dapat nasa kasulatan din yan or nasa kasunduan. Hindi pwedeng verbal lang yung usapan nyo kapag bumibili kayo ng property na nasa likod. Pag sinabing may right of way, dapat ilagay nyo sa kasunduan. Dahil marami pong bumibili ng property na walang right of way and then later on, nagkakaroon ng malaking problema dahil nga walang dadaanan. Ngayon, marami ako nakikita sa mga comment section na sabi daw dapat ang right of way is 3 meters, yung iba nagsasabi 1 meter, yung iba nagsasabi 2 meters. Actually, dati hindi masyadong mahigpit when it comes to subdividing of properties. Kaya nung unang panahon, subdivide lang ng subdivide without really considering yung right of way. So kung titingnan mo nga ang mga mapa, marami sa mga lupa, lalo sa mga rural areas na wala talagang right of way. Okay? Pero ngayon, kapag owner kayo ng isang parcel of land at gusto mo mag-subdivide, kasama po dapat doon ang mga right of way at mga daanan. So hindi ngayon pwede mag-subdivide ng walang right of way. Okay? So, ayan. So I hope meron kayong natutunan sa video na ito.